Engineer Patrick James Dizon. Siya po ang tagapagsalita at Department Manager ng Metropolitan Waterworks and Sewage System o MWSS. Magandang umaga po sa inyo, Engineer Dizon, si Xander po at si Angel. Good morning. Hi Sir Sander at Miss Angel at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyong pong programa. Magandang umaga po sa ating lahat. Engineer, dahil nga po naitala ng Pag-asa yung record low na 157.0 meters ang Angat Dam. Ano po ba yung pangunahing dahilan? Bakit po bumagsak ang antas ng level ng tubig sa Angat Dam? Actually, Miss Angel, ang trend po talaga ng ating reservoir, pagdating ng January hanggang July, ay dyan po talaga bumabagsak po yung level po ng ating reservoir. At pagdating naman po ng last week po ng July hanggang December, ay dyan na po yung opportunity po natin po para makapag-refill po ng ating mga reservoir kasi po nag-uulan. So every year po yan nangyayari at El Nino man o hindi. Pero sa ngayon po since nagkakaroon po tayo ng konting epekto po ng El Nino at inaasahan po natin na magtatagal po yan hanggang next quarter next year ay talaga pong bumagsak po yung level po ng ating reservoir sa ngayon. Actually, tama po kayo. Ngayon, kanina pong alas 9 po ay nasa 157.03 meters na po yung ating reservoir. So ito po yung historically, ito na po yung pinakamababa po simula nung naitayo po yung ating Angat Dam noong 1967. So na-hit new po yung lowest ever na elevation po nung 2010 which is 157.55 meters. Opo. Kailangan na ho ba naming mangamba? Lalo na po yung mga umaasa po sa Angat Dam, Metro Manila at mga karatig na mga lalawigan? Sa ngayon, Sir Sander po, we try to manage po yung tubig po ng ating Angat Dam kasi simula pa po nung na-hit po niya yung 160 meters nung previous weeks po, ay talagang ginawa na po namin yung ating pong tinatawag na mga conservation measures po para mapababa po natin yung pagbagsak po ng level po ng reservoir. Kaya sa ngayon po ay 157 po yung ating pong reservoir. So ngayon po ay inutos na po natin sa ating pong mga konsesyonaryo na i-maximize po yung mga pinagkukuhanan ng tubig maliban sa Angat Dam kasi sa ngayon po ay 90% po ng ating tubig na ginagamit po ay nanggagaling sa Angat Dam. Pero noong 2019, Sir Sander, ay inaprubahan ng MWSS Board of Trustees po yung mga iba't ibang mga short to medium term na water sources po natin para hindi lamang po tayo umaasa po sa Angat Dam. So sa ngayon po ay nagagamit na po ito kaya po sa level po ng 157 ay hindi pa naman po natin po nararamdaman yung epekto po ng matinding kabawasan po sa ating pong kinukuhang tubig galing sa Angat Dam. Opo. Engineer, hindi po ba nakatulong yung pag-ulan kagabi at yung mga nakalipas na araw kasi medyo malakas din po yung ulan na ating naranasan, especially dito po sa Metro Manila? Actually, tama po kayo, Miss Angel po. Simula nung past few days po, nasa 60 centimeter o so kalahating metro kada araw po yung binabagsak po ng ating level po ng tubig. So kaninang gabi po ay maganda po yung naging epekto po sa ating reservoir kasi pinabagal niya po yung pagbagsak po ng ating reservoir, yung tubig sa ating reservoir. Kaya inaasahan po natin sa susunod na mga oras po, araw po ay since na-saturate na po yung ating pong reservoir ay patuloy po na tataas po yung level po ng tubig. Especially sa ngayon po ay inaasahan din po natin yung epekto po ng bagyong Inday. Yes, tama po. Bagyong Inday sa susunod po na mga araw. So yun po yung time po na makapag-refill po tayo sa ating mga reservoir. Opo. Ang Angat po ba ay pinagkukunan din ho ng irigasyon at meron ho ba kayong ginawang mga pagbabago para po maibsan yung pagbaba pa ho ng antas ng tubig dito? Actually, ang ating pong protocol sa ating reservoir po, pag naabot na po yung level po ng tubig ng 180 meters po, ay hindi na po binibigyan po yung tubig ang ating irigasyon. So sa ngayon po ay hindi na po binawasan or hindi na po binibigyan po talaga ng tubig yung ating pong irigasyon dito sa May Bulacan area. So sa ngayong panahon po ngayon ay focus na lamang po yung pagbibigay ng ating reservoir sa Metro Manila. Opo. Engineer, sabi mo kanina since na-hit natin yung record low na water level dyan po sa Angat Dam, meron po bang posibilidad na magkaroon po tayo ng mga water interruption?
Sa ngayon po no ay sa ganitong level po no hindi pa naman po natin um, nakikitang magkakaroon ng interruption. Pero if ever po no napatuloy po yung pagbagsak po ng reserva, so every week naman po ay nag-uusap po kami with the National Water Resources Board. Kaya nga po yung nabanggit ko po kanina ay we try muna po no na i-maximize po yung mga production po ng mga planta po natin na nanggagaling sa Laguna Lake, sa Marikina, sa may Cavite para po hindi po tayo magkaroon ng interruption. So if ever man po no na magkaroon pa po or bumaba pa po yung ating pong level po ng ating reserva ay gagawa naman po tayo ng ibang mga hakbangin like yung mga pressure management po natin. So babawasan po natin yung pressure po sa ating pong mga kabahayan. Pero ang ano po namin, ang tinatarget po namin ay hindi po magkakaroon po ng pila sa ating pong mga customers. So as much as possible po no kahit konting kabawasan lang po sa pressure, at least may tubig po sa ating pong mga faucet. Isinagawa nyo na po yun, engineer, o hindi pa? Kumbaga ano pa lang, plano pa lamang po iyon? Actually sa ngayon po no ay paunti-unti na rin po natin binabawasan po yung mga pressure po sa ating po mga customer para lang po makatipid, kasi nakakatulong din po to Sir Sander po no kapag binawasan po kasi natin yung pressure sa ating pong linya ay nababawasan din po yung tumatagas na tubig, kasi especially pag gabi po no ay konti naman po yung gumagamit po sa ating pong mga customer mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 o hanggang alas 6 ng umaga ay konti po yung gumagamit, kaya binabawasan po natin yung pressure para mabawasan din po yung naglilik po na tubig sa ating pong mga customer. So ibig sabihin sir, hihina yung water pressure, hihina yung dumadaloy na tubig doon sa ating gripo. Tama po ba? Yes po, tama po. Ganun po yung ginagawa po natin ngayon sa paunti-unting mga lugar po. Opo, kailan pa ho yan nagsimula, sir, at hanggang kailan po? Sa ngayon po, no, actually, nakaraang buwan pa po namin po tinatry po. No? So, minamanage lang po natin yung titirang tubig sa ating pong reserva. So, as much as possible po, no, mayaw naman po natin na tumagal po itong ganitong mga pressure management po natin. So, if ever po na makapag-refill na po tayo sa ating pong reserva at hit na po natin yung normal high water level po niya, ay hindi na po natin gagawa yung pagbawas po ng pressure. Kung hindi po agad, engineer, tataas yung level ng tubig sa Angat Dam, hanggang kailan po yung kumbaga sasapat ang supply po ng tubig? Sa ngayon po no ay nabanggit ko nga kanina ay hindi naman po natin tina-target na magkaroon po ng pila sa ating pong mga customers. So as much as possible po no ay minamanage po natin yung tubig po sa ating pong reserva at hindi po natin pababain hanggang 150 meters po yung ating reserva. So as much as possible sa ngayon po no ay nililimit po natin yung pagkuha po ng tubig po sa ating pong Angat at minamaximize po natin yung tubig na nanggagaling sa ating watershed. So tulad nga po ng ginagawa po natin ngayon kapag nagkakaroon po ng pag-uulan sa ating pong watershed ay ginagamit po natin yung tubig sa downstream ng mga dams like yung Ipo Dam sa Calamesa Dam ay namamanage naman po natin at hindi po natin ito ginagamit yung tubig at ginagamit po natin yung mga inflows po na nanggagaling sa watershed area. Opo. Kumbaga po, engineer, sobrang reliant ng Metro Manila sa Angat. Meron ho bang mga proyekto na long term na malapit na hong nating mapakinabangan na iba hong sources ng tubig? Opo. Actually, sa simula nung 2019 po no ay nabanggit ko nga kanina, inaprubahan po ng MWSS Board of Trustees yung mga short to medium term na implementasyon po ng mga additional na water sources. So simula noon po no ay unti-unti na po natin binabawasan po yung ating pong dependency sa ating Angat Dam. So dati po no nasa 94% po yung dependencies po natin at napababa po natin ito ng 90. Actually sa ngayon po ay nasa 85% dependency na po tayo at this year po ay may mga naitayo na rin po tayong mga additional na water sources like yung New Wawa Dam po sa May Rizal. So patuloy din po kami nagtatayo po ng mga water treatment plants po yung ating pong mga konsesyonaryo. Dalawa po sa ngayon po ay matatapos na for this year no. Actually 6 yung matatapos po na mabagong planta, 3 sa Cavite, 1 sa Pasay, 1 sa Antipolo at 1 sa Laguna Lake po no. So 6 po na bagong planta po na yon at mababawasan pa po natin lalo po yung dependency po natin. So aside from that po no ay atin din pong i-implement po yung pang long term naman po yung kaliwadang projects po natin
na hopefully po matapos po by 2030 kasi malaking dam po ito at mahaba po yung tunnel po na ibubore po natin sa may Sierra Madre mula General Nacar hanggang Rizal. So around 22 kilometers po na tunnel po yun at matatapos po yun by 2030. So yun po yung mga proyekto po ng MWSS at ating pong mga konsesyonaryo para ma-lessen po natin yung dependency po natin lalo sa ating pong Angat Dam. Engineer, kinukonsidera po ba natin yung pagkakaroon ng cloud seeding? Meron na po ba kayong ugnayan sa iba pa ahensya ng pamahalaan para magsagawa po ng ganong operasyon dyan po sa may bahagi ng Angat Dam? Opo, actually nung mga nakaraang linggo po ay napag-uusapan po namin yung cloud seeding operation, pero sa ganitong panahon po kasi na nag-uulan po everyday po ay hindi po advisable po na magkaroon po ng cloud seeding kasi masasayang lamang po yung ating pong ginagawang cloud seeding. Kaya po sa panahon ngayon po ay hindi po natin nakikita na magkakaroon po tayo ng cloud seeding operation. Opo, bukod ho sa Angat, meron pa ho ba kayong mga binabantayang mga dam na medyo nasa critical level din ho? Ang MWSS po tatlo lamang po yung binabantayan po nating dam po yung ito po ang Angat Dam, katuwang po natin yung National Power Corporation, at ang MWSS naman po ay mayroon pong dalawang dam po, itong Ipu Dam dito sa may part ng Bulacan which is downstream po ito ng Angat Dam, at itong La Mesa Dam po dito sa ating pong Quezon City. So itong mga dalawang dams po na to ay minamanage po natin at hopefully hindi rin po bumagsak po kasi nasa minimum operating level pa lamang po ito. So hindi po natin nakikita na babagsak din po yung level po ng mga dams po na to. Alright. Opo. Siguro, Engineer, panghuli na lamang po, tips po sa ating mga kababayan para makatulong sa pagtitipid sa paggamit po ng tubig, pagkonsumo. Opo. Tulad nga po ng nababanggit po ng pag-asa po yung epekto po ng El Nino ay mararamdaman po natin. Hindi lamang po this year po, so tatawid po yan hanggang 2027, first quarter of next year. So tulad nga po ng sinasabi po ng Department of Energy sa pagtitipid po ng kuryente at gasolina, ganoon din po yung panawagan po namin sa MWSS sa ating po mga kababayan po na magtipid din po sa paggamit po ng tubig, di lamang po sa pagtitipid po pero yung wais po na paggamit ng tubig. So kapag may mga nakikita po tayong mga pag-uulan po sa ngayon po, tulad po sa ngayon every afternoon po nag-uulan, so as much as possible po ipunin po natin itong mga ulan po na to para may magamit po tayong panlinis o pangbuhos po sa ating pong mga CR. So yung mga ganitong mga paunti-unting mga bagay po, Miss Angel sa Sir Sander, ay malaki din po may tutulong po sa atin. Opo, maraming salamat po at mabuhay Thank you po kayo po, sa Engineer. MWSS. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you po. Engineer Patrick James Dizon, ang tagapagsalita po at Department Manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS.